Hello mga beshops at kabayan. So, isang malungkot na tanghali. Malungkot yung weather kasi. Dapat is medyo umaambon-ambon at malamig. So, ngayon ako yung nagpe-prepare na ng aming lunch ni Opa. Pansit daw sa kanya, tsaka itong lumpia. Ako naman, rice and ito, meron ako dito pechay na nilaga with bagoong alamang. Tapos, meron akong chicken adobo, tsaka chicken pastil. Tapos, prepare ko na yung kanyang, prepare ko na yung kanyang dessert mamaya na pakwan kasi favorite niya yan. So, since wala na ho akong ma-vlog, iyan na lang gagawin ko. Cellphone ko ayaw makisama. So, ganyan. Woke up like this, peg. Nakatulog ulit ako. So, ayun, wala ka talaga masyadong may i-vlog dito sa, probinsya. Unless pumunta ka ng sentrum, which ayoko naman ang layo-layo. Tapos, wala ka rin naman makikita mga Pinoy. Pero, may nakita akong kakaiba. Wait lang, kita nyo ba yung ibon? Ayan siya, oh. Asa na? Yan, oh, diba? May ibon sa garden. Maraming klase ng ibon dyan. Noong nakaraan nga, may deer pa eh. Tapos, iba-ibang breed ng pusa ng kapitbahay. Wala na siya. Oh, ayan ang aking ulam. Meron akong chicken pastil, chicken adobo, at saka yung pechay na nilaga. Tapos, bagoong alamang. Yung para kay Opa niluluto ko pa. Kasi, gusto niya mainit na mainit. Ako naman ayoko. Gusto ko sakto lang, maligamgam, ayos na. Siya yung umuusok-usok pa. My God. Ayan, luto na. Ready na ang ating lunch. Favorite to ni Opa, gumawa ako. So, tara ho at makain mga beshops. So, dahil tapos na tayong kumain, maghuhugas naman ako. Wala naman ibang maghuhugas niyan. Hindi namin ginagamit yung dishwasher kasi konti lang yung pinggan. So, ayan. So, tapos na maghugas si Inday. Wala nang gagawin. Alam na this, matutulog na ako. Punta na ako sa room ko, tas matutulog hanggang alas 3. Kasi 3 p.m. Titipla pa naman ng TC Opa and merienda. Tapos, wala na ulit gagawin. Magantay na lang hanggang 5 para magluto ng kanyang dinner. So, ganun ang buhay ni Inday. Kain tulog, char. 3 hours later. Hanggang alas 4 ng mga beshops. Kagigising ko lang. Tapos, timpla tayo ng tini Opa, tas diko, tas may hopya akong di masarap. Makain mo na, merienda mo na bago maglutong hapunan. Time check mga beshwap, 6:50 na ng gabi, or ng hapon, pero tingnan nyo naman, parang alas 4 pa lang. And syempre, tapos na kami maghapunan kasi exactly at 6 p.m. kumakain na kami. So, ayan, maghuhugas na ako. So, ang inulam ko, daing na bangus. Si Opa ay spaghetti ang kinain niya. So, maghuhugas na naman ako. Pagtapos ko maghugas, wala na akong gagawin. Magsasara lang ng gate at mga pinto. Then, akyat na ako. So, yun ang buhay ni Inday. Hayahay. Char. So, yun mga beshwap. Kung lagi kayo nanonood, please do like and share naman. Tsaka comment down below kayo kung saan kayo mga besh. Kung kayo ay OFW na katulad ko, mag-comment naman kayo saang bansa kayo mga besh. So, yun lang for today's video and maraming salamat. The next day. It's raining again with the maliit na yellow. Tinago ko ang aking halaman. A few moments later. Time for cooking dinner. So, magluluto tayo ng kinamatisang manok. Isaing na ako para sa rice ni Opa. Sa akin naman ay fried rice. So, ginisa ko yung sibuyas, bawang, kamatis, luya. Pagkalagay ng chicken, lagyan natin ng salt, pangpalasa. Siyempre yung pepper na ayaw magpabukas. Tapos halo-haloin natin. Ooh, wow. Kasi medyo malamig ngayon, kaya kailangan may sabaw. Later. Siyempre, final touch, lagyan natin ito, pangpalasa. So, ayan, luto ng ating kinamatisang manok at fried rice. Tara, let's eat mga bash! The next day.
Mga beshwap, umuulan umaaraw so hindi mo maintindihan yung weather today. Pero kailangan kong mag-grocery. Kakatapos lang namin ng lunch. Maghuhugas muna ako bago mag-grocery. Ito na yung pang-grocery ko. Binigay niyo pa. Buti naman umaraw mga beshwap. Samantalahin na natin at tayo ay mag-grocery. Walang tao, di ba? Yan ang nakaka-homesick. Paglabas mo sa sentro, wala ka rin kakilala. Wala kang makausap na Tagalog. Kaya nakaka-homesick. Ayan, daan lang sasakyan. Ganun. So, ayan, mabait si Lord. Pinagbigyan ako. Sabi, mamaya na daw uulan pag nakauwi na ako. Usually kasi nag-grocery ako. Pagising ko ng tanghali. Kasi natutulog kami ng after lunch. So, mga 2 or 3 p.m. ako nag-grocery. Pero ngayon, sinamantala ko yung init. Kasi mamaya uulan. Tapos paglabas ko ng bahay, sus Mariosep, minasalubong akong karo ng patay, may alibing. Kaloka. Kaya pala tumunog yung kampana ng simbahan kanina. Usually kasi dito, tutunog lang yung kampana ng simbahan pag may ililibing or may patay, ganun. Ay, life. So, ayun. Medyo not in the good mood. Medyo nauulyanin na si Opa. Madalas na siyang nag-uulit-ulit ng mga bilin sa akin o yung mga kailangan gawin. Sabi ko, Opa, it's okay. I know that. You already told me. Tapos sasabihin niya, really? Nakakalimutan niya na sinabi niya na sa akin ng ilang beses. So, ayun. Kailangan mahabang pasensya talaga. So, dito na ako sa grocery. Wala masyadong tao kasi tanghali naman. Maya pa yun na after lunch. Bili na tayo ng ating mga pangangailangan. Iwan muna natin yung dyan. So, tayo ng potatoes. Potato. Ay. The strawberry. Wow. Meron yung paborito ko. Pastel de nata from Portugal. I'm so happy. Kamayin ko na. 3 na lang siya mga besh. Ako lang naman kakain. Happy. Yan pala yung mga bread. Magbenta ako ng bote. Tagal. Coffee ni Opa. Wala na talaga yung coffee niya mga besh. Ang daming nakasale na cola. 2 for 99 cents. Ay, nakakatuwa. Sana yung cola din. Yes! 2 for 99 cents. Ang saya. Dalawa lang kukuhain ko. 2 cola, 2 Fanta. Saya-saya ko. So, kompleto na mga bash. Bayad na. Ito pala yung mga juice. A few moments later. Ayun, tapos sa mag-grocery si Inday. Uwi na ako. Dami kong nabili para sa sarili ko today. Babayaran ko na lang kayo pa. Bumili kasi ako ng peanut butter. Bumili ako ng Portuguese pastry. Sobrang bili nun dito. Alam mo bang 3 piraso na lang buti nakaabot pa ako. Tapos, ano pa ba binili ko? Bumili ako ng gatas. Tsaka ng cola. Yari ako kayo pa. May pera pa naman ako pambili, pangbayad. So, ayan. Sana di na umulan. Mga besyo. Alam na, mag-step muna ako. So, ayan ho mga besyo. Malapit-lapit na ako.
kaya magbe-video na ako. Di na ako nag-video habang nag-step kasi madulas yung daan. Tsaka tama nga yung sabi sa akin na baka durog na yung bearing nung step ko. Tapos kailangan ng palitan yung gulong. Kasi maririnig mo talaga na kumakalampag tapos dumudulas na siya, lumilikaw ka na. Ayun, shoutout nga ho pala sa lahat ng mga OFW nagsasakripisyo, nagsisikap at nagtitiis para sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Shoutout ho sa inyong lahat kung nasan man kayo sa sulok ng mundo. At saka comment kayo mga besh kung nasaan kayo para alam ko kung saan nakarating yung video ko na to. Where? May ganon. Wala, ginagaya ko ng ibang nagbablog. Yung iba kasi yung pagbablog, pinagkakakitaan na talaga nila. Ako naman kasi, kaming usually nasa abroad, pang-alis pagod, libangan, ganun. Like ako, katulad ko, mag-isa lang ako dito. So, wala akong ibang paglilibangan kundi, tumawag sa pamilya, manood ng movies, o kaya ito, ang pagbablog ko. Well, actually, mga Beshuaps, dapat kumikita na rin talaga ako. Kaso, yun nga lang ho, nahack yung isang account ko. Dun kasi may ads na yon, tapos 10,000 followers na ako. Kaso, yun nahack. Tapos parang na-target ako ng mga hacker. So, nahihirapan akong pataasin ulit yung followers ko mga besh. So, sana ho, don't forget to like, share, and follow naman mga Beshuaps. At saka, kahit umuwi ako ng Pilipinas, ipagpapatuloy ko yung pagbablog. Siguro may excite kayo sa buhay probinsya ni Inday kasi nga ho, pag uwi ko ay sa probinsya na ako maninirahan at kaunting negosyo. So, yun lang for today's video mga Beshuap, at ako'y inalamig na. Malamig ho ngayon at mahangin. Sabi nga ho ng pamangkin ko, tita, di ba giniginaw ka dyan? Punta ka na dito kasi dito mainit. Tapos sabi naman niya dun sa aking kuya, ikaw naman Davin, gusto mo malamig, punta ka kay tita. Kagaling Grabe na ho talaga ang mga bata mag-isip ngayon. So, yun lang ho at maraming salamat mga Beshuaps. Bye for now. The next day. So, for today's video mga Besh, magluluto tayo ng munggo. Konti lang para sa akin yun kasi ang lunch ni Opa for today is asparagus. So, yung baboy, ayun na. Ay, yung pork, medyo matigas pa kasi naka-freezer siya. So, papalambutin natin. Ako lang kakain yun kasi yun nga, asparagus ang pagkain niya. In-order niya sa restaurant. At alam nyo baga yung asparagus ay may kasamang nilagang patatas. So, parang nilagalan din naman yung yung asparagus. So, yung mga tanim ko, ayun, medyo patay na yung isa, pero yung iba, buhay na buhay mga besh. So, ito ang ating mga sangkap for ating munggo. Alam nyo na kung paano yan. So, meron tayong kaunting karning baboy, sibuyas, bawang, at luya. Syempre, mga pampalasa, paminta, at asin. So, tingnan natin ang ating lagyan natin tubig kasi konti na lang. Yung kalati ng pork, imamarinate natin sa soy sauce, lemon, sugar, paminta, konting pampalasa, and herbs. Gagawin natin siyang pork barbecue. So, ayun. Umpisahan ko na mga besh. So, nilagyan ko siya ng paminta. Lagyan natin ng konting sugar. Tapos, pampalasa. Ay, nakalimutan ko. Ay, naku mga besh, hindi pala naka-play. So, nilagyan ko na siya ng asukal, pepper, pampalasa, tsaka yung herbs. Tapos, sibuyas at bawang, tsaka tong lemon. Salita ako ng salita, hindi pala nagbe-play yung video ko. Ay, sasmiyo Marimar, ano na baga naman. Ayan. Alam nyo ba, masarap yung lemon tsaka or calamansi para sa barbecue. Lagyan natin konti. Nung nakaraan ng barbecue ako last Saturday, ayan, ang sarap. Pinoy na Pinoy ang lasa. So, ayan na. Ready na ang ating marinade. Paraan. Ano to para mamayang gabi. Ulam ko. Hindi ko pa alam anong uulamin ni Opa mamayang gabi. May chicken naman ako dyan if ever. Or baka bread lang yun. Usually kasi ganun. Pag marami siyang nakain sa tanghali, magbe-bread lang yun or magbe-bread lang siya sa tanghali. Pag marami siyang kakainin sa hapon. Hindi siya kumakain ng marami. Tapos syempre, ilagay na natin to. Diba? So, ayan.
Meron na tayong pork barbecue para mamayang gabi. Going back sa ating munggo, ayan na. So tayo magigisa na ng ating mga pork, sibuyas, bawang at luya. Gusto ko may luya. Siyempre, lagyan natin ng salt yung ating pork. Saka paminta. Saka pangpalasa na rin. So, siyempre, halo-haluin. Gusto ko medyo brown yung karne o yung baboy. So, papa-brown natin siya mga besh. So, ayan. Ilagay na natin ang ating munggo. Ay, sarap. Palambutin lang natin. Dagdagan ng pampalasa. A few moments later. Nakalimutan ko kung maglagay ng kamatis sa pag-isa. Kaya pala sabi ko, parang kulang, may kulang ang lasa. Ayan, hinabol ko na lang. Maluluto din naman yan. Tapos, lalagyan ko siya ng repolyo instead of malunggay or spinach. Wala kasi ako, so repolyo na lang. Masarap din yun mga besh. So, di ko na dinamihan ng sabaw. Lagay na natin ang ating repolyo. Siguro mga ilang araw ko na namang ulam to. Kasi yung barbecue, 2 or 3 araw kong ulam. Tapos yung kinamatisang manok, 2 araw ata. Diba? Ganun ako katipid. So, antayin lang maluto ang ating repolyo. Masarap sana to may may chicharon. Kaso hindi ako nakabiling chicharon. Kaya yan na lang. So, ayan, luto na ho ang ating munggo with repolyo. Tara na, makain. Ay, hindi pa pala. Nagasaing pa akong mga vegetables. So, ito na ang lunch. Kain na po tayo, mga besh. The next day. Hello mga vegetables at kabayan. Welcome back to my kitchen, charot. So, luto serya tayo again. So, magluluto tayo ng 2 pansit. Nagugutom na ako, magmemeryenda ako. Ito kay Opa, ito sa akin. So, tanghon or bihon, siya naman kanton lang. So, syempre kailangan natin ng, ito para sa akin to, chicken. Ayaw niya kasi. So, kailangan natin ng sibuyas, bawang, tapos ito, shrimp and, fish cake or fish ball. Tapos, carrots and repolyo. Yan lang yung gulay na meron ako. Tapos ito, mamaya, pang-garnish na lang natin. Tapos ito, chicken stock, yung pinaglutuan nito. So, lutuin ko na siya kasi nagugutom ako. Gusto kong kumain ng Pinoy merienda. Oh, ayan mga beshwap, let's start! So, magpainit ng mantika sa kawali, ilagay ang sibuyas at bawang, igisa-gisa lang natin yan. Siyempre, alam niyo naman paano magluto ng pansit. At alam niyo ba, natutulungan ko magluto niyan ay dito na sa Netherlands kasi ang laging nagluluto sa amin yan ay nanay ko. One time, na-miss ko yung pansit ni nanay, kaya tinry kong lutuin. Kaya ayun, napakahalaga talaga sa ating mga Pilipino na pag ikaw ay nag-abroad, dapat marunong ka magluto or matuto ka magluto kasi walang nanay na magluluto para sa iyo, lalo kung mag-isa ka. So, nilagay ko na yung ating mga sangkap, yung carrots at saka yung chicken. So, halu-haluin lang natin yan. Carrots ang una ko nilalagay kasi medyo mas matagal siyang lutuin kaysa sa repolyo. Tapos, nilagyan ko na ng toyo. Toyo na pangpalasa, hindi toyo ng utak ko. Tapos, tinakpanin after a few minutes, ayan na. So, pwede na nating ilagay dyan yung chicken stock o yung sabaw ng manok na pinaglagaan ko kanina mga beshwap. At nilagyan ko na rin pala yan ng pangpalasa na salt and pepper. Hindi ko na nilagyan ng cubes or chicken cubes kasi nakalimutan ko. And yung chicken stock naman kasi is masarap na yun mga besh. So, after kumulo nung ating tubig, syempre, sabaw, lagyan na natin yung repolyo. Nagkamali pa nga ako dyan mga besh. For the pili ang person ng chicken. Nakalimutan ko na this is good for combination ng isa lang yung sabaw na paglulutuan ko nung sotanghon or nung bihon at saka nung kanton. Ayaw ni Opa ng chicken. So, pinili ko yan actually. Hindi nyo na lang nakita kasi medyo matagal. Tapos, ayan, naghiwalay na ako ng para dun sa
sotanghon ko. Kasi ang una kong niluto dito is yung pansit canton ni Opa kasi gusto ni Opa ng pansit canton. Kasi nga naman kapag yung sotanghon, medyo matagal matunaw yun para sa kanya. Last time kasi na kumain siya, parang hindi siya natunawan. Kaya nagalit ako sa kanya. I don't like the bami. O, ayan. So, nilagay ko na yung pansit canton. So, shout out sa UFC. UFC Philippines. Made in the Philippines pa yung pansit canton na yan, mga beshwap. Tapos nilagay ko na lang yung shrimp at saka yung fishball kasi hindi ko na siya nagisa, mga besh. Nakalimutan ko. Anyway, maluluto din naman yan. So, ayan. Halu-haluin lang natin. And, lagay na natin yung ating dahon ng sibuyas. Pampadagdag din ng lasa at aroma yan, mga besh. So, medyo tinagalan ko para medyo malambot kasi gusto ni Opa ng malambot. On after few minutes, ito na, wow, mga besh, apakasarap talaga. Ay, lalo't partneran mo ng cola. Then, ito naman, niluto ko yung ating sotanghon o yung bihon. Ayan yung para sa akin kasi na-miss ko lang. Dito, dinagdagan ko pa yan ng additional toyo. Tapos, nor seasoning kasi mas gusto ko yung sotanghon or yung bihon ng medyo ma-brown at saka medyo may alat ng konti. Tapos, lalagyan mo ng lemon. Sarap, mga besh. So, ito na ho ang ating pansit for the merienda and dinner. So, ayun lang, mga beshwa, for today's video, and don't forget to like, share, and follow naman, mga besh. Paki-comment naman ho kung taga saan kayo nang malaman ko kung saan nakakarating ang video na to. O, di ba may pagano na si Inday? So, tara ho at makamain, mga besh. Anong favorite yung pansit, mga besh?